sa ating lahat. Ako po si Jonella Bianca D. Aguilar. Ito po ang aking Day 146 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang Excited ka na ba makita si Jesus? At ang topic po natin ngayon ay imminent. Sabi po dito, yung concept na imminent. The imminence of Christ's return means that His coming could happen at any moment. While we don't know the exact time, we are called to live in constant readiness and anticipation. Christ's return is certain and it will be glorious, bringing justice, restoration, and the fulfillment of all God's promises. The call to be ready is not one of fear, but of hope, urgency, and faith, knowing that Christ is coming to make all things new. At ang Bible verse mo matatagpuan sa Hebrews chapter 9 verses 28. So Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time, not to deal with sin, but to save those who are eagerly waiting for Him. Ay gayon din naman si Kristo na inihandog ni minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. At ang teachings natin ay number 1, we will see Christ soon before His return. Ito po, makikita po daw natin siya at ang ating Panginoon bago pa siya bumalik, which means sa ating kamatayan. Dahil pag namatay tayo, automatic na yun makikita natin sa ating Panginoon. Diba? May tendency kasi na gano'n na mauuna talaga natin makita ang ating Panginoon bago pa siya bumalik dito para sa atin. Number 2 po, the return of Christ completes redemption. Sa pagpapalik ng ating Panginoon talagang completely redemption na yung tawag dito, yung pagtubos talaga sa ating Panginoon. Talagang wala na tayong bahid ng kasalanan ganun sa ating buhay. Talagang completely na talaga. Number 3 po, Christ will come after defeating most of His enemies. Ito po, hindi na ang ating Panginoon kasi makadiyas sa lang, diba? Dito siya, bumaba siya dito, pinako siya sa krus. Yung krus nagsimbolo ito ng mga kasalanan natin, binuhat niya yun at doon siya pinako. And then after 3 days, namatay siya, and then after nun, lumakad na siya doon sa langit niya para umupo sa trono niya na para kalabanin din yung mga kalaban niya. Pero hindi lahat, most of His enemies po. And application naman po, paano dito ma-apply sa ating buhay? Face death with excitement. Ito po, dapat pala pag namamatay tayo, excited tayo. Diba? Katulad nga na sinabi ni Pastor Russell na si Apostol Pablo talaga, excited na siya mamatay. Pero kasi, pag namatay tayo, syempre, kasama natin sa ating Panginoon. Pero dito sa number 2, participate in the conquest of the world. Diba? Paano mo gugustuhin mamatay kung gusto mo mabuhay na naglilingkod sa iglesia ng ating Panginoon? Para kasi pros and cons siya kumbaga. Pero hindi yun dalawang positive side naman yun, diba? Kung mamamatay tayo, kapiling natin ating Panginoon. Pero habang nandito po tayo sa mundo kinagagalawan natin, kailangan maglingkod tayo sa Kanya. Maglingkod tayo sa mundo. Go disciple all the nation, diba? Talagang inutos niya yun sa atin dahil yun yung gusto ng ating Panginoon na i-spread natin yung katuruan niya na para mas maraming makakilala sa Kanya. And number 3 po, long for